Nako, eto na mga kaubayan, karma na, iyak na. Kumilos na Inday Sara, nilinis ang kamera. Nako po, Luestro at Ridon, humanda na kayo. Ako, yan po ang ating alamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po muna ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yung video yan mga kaubayan, eto pasadahan po muna natin ito mga ka-review natin, no? Nako, nauna pa pong makasuhan. Opo. Nauna pang kasuhan itong si Congressman Kiko Barsaga kesa po sa mga namalitahan yung mga involved sa flood control projects. Sabi po kasi dito ni Greco Beleca, former PSCC chairman. Sabi niya po dito mga kabayan, Mr. President, bakit nauna pang ilabas ang warrant ni Kiko Barsaga? Kesa sa makasuhan man lang at mahuli ang mga kawatan na congressman na nagnakaw sa flood control scam. Ang kasalanan lang nito ay ng asar sa Facebook, sa FB, at inexpose ang kalokohan ng Kongreso. Sabi niya po dito mga kaubayan, hindi ito nagnakaw. Mali ang pinanghuhuli ninyo. Ang kasuhan at tulihin nyo yung mga kawatan, hindi yung nagpoprotesta dahil sa nakawan. Ayan mga kaubayan, palapakan po natin. Totoo nga, no? Nauna pa po. At saka ang rami, walo pong cyber libel case ang kinaharap. Walong cyber libel case, okay? 8 counts ng cyber libel case ang kinahaharap ni Congressman Kiko Barsaga, na kung saan siya lang naman po ay inaano niya lang naman ang katotohanan, nilalabas niya lang ang katotohanan. So meaning mga ka-review natin, pag ikaw pala ay naglabas ng katotohanan, ganitong ang mangyayari sa iyo, tulad ni Congressman Kiko Barsaga, no? Nung una sinuspinde, no? Ngayon ay kinasuhan naman mga kaubayan. So, eto pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito, pagkatapos mag-akusa ng walang sapat na basihan, umiyak ka ngayon. Aba, hindi po siya umiiyak mga kaubayan. Anong walang basihan? Meron po, no? Etong mga mali-maleta, ito pong mga pagnanakaw na, hindi mo ba alam? Hindi ko kasi mabasa yung kapangalan niya, Japanese yata ito mga kaubayan. Ito highlight na lang po natin. Sabi, yan o. No? Wala daw sapat na basihan si Kiko Barsaga sa kanyang mga sinasabi. Well, almost all of the Filipinos agreed, no, to Kiko Barsaga sa mga nangyayari sa ating bansa. So, sabi po dito ni Otip, yung mga nagnakaw sa maleta walang nakulong kahit may video at picture sa flood control issue. May witness na wala pa din nakulong, nakaw pa. Yung iba nga mga kabayan, no? Yung mga involved, okay, yung mga kinasuhan, yung mga frenemies, yung mga accounts nila ay in-unfreeze na po mga kabayan para magamit na nila yung kanilang mga ari-arian. Grabe, no? Si Kiko Barsaga hindi nagnakaw pero ngayon kinakasuhan. Pero yung mga magnanakaw mga kaubayan, imbis na kasuhan, yun, pinalaya na, na-unfreeze pa yung kanilang mga assets, mga ka-review natin, okay? Ano po ang inyong masasabi dito mga kaubayan? Just comment down below. Kasi bago po natin i-play yung video, eto, President Bongbong Marcos Jr., sabi po dito, no, kahapon, ni President Bongbong Marcos Jr., oras na para magbayanihan, hindi magnakawan. Ayan, Sabi niya pa po dito, nakakalungkot at nakakagalit. Pinili nilang isipin lang ang kanilang mga sarili. Sino po bang tinutukoy mo, Mr. President? Kasi, as far as we know, Saldico once said, okay, na ikaw at si former Speaker Martin Romualdez ang mastermind, sabi po ng ni Saldico, mga kaubayan. Ngayon, naghuhugas kamay na naman po, mga kaubayan, no?
Naguhugas kami na naman po ang presidente patungkol po dito sa nakawan. Parang ang dating dito mga kabayan ay parang walang alam ang presidente, no? Walang alam ang presidente sa mga nangyayaring nakawan, no? Pangungurakot ng kanyang administrasyon, okay? Sa panahon natin ngayon, no? Parang ganun pong lumalabas, walang alam. Oh. Oras na raw na nagbabayanihan nga kayo pero hindi po hindi po para lutasin ang problema ng bansa. Nagbabayanihan kayo para hindi lutasin yung mga problema ng bansa tulad ng oil crisis natin, di ba? Inflation, pagtaas po ng mga presyo ng bilihin. Hindi nyo po ginagawa yan kasi busy po kayo, nagbabayanihan kayo. Hindi ko alam kung mag-agree kayo dito mga kababayan, no? Nagbabayanihan po sila para magnakaw sa gobyerno. Ba? Nagbabayanihan sila para mangurakot sa gobyerno. Very organized nga no? From the secretaries na mga involved, no? From the mula sa DPWH, Agriculture, DOH, pati na sa PhilHealth, yung Maharlika Fund, yung iba binalita rin magbebenta ng mga assets ng gobyerno. Pati po yung gold reserve, mga kababayan, ay nadali pa. Very organized at malamang ay nagbabayanihan nga kayo, Mr. President, no? So ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po ni Lancelot, selfie nga, holding with a newspaper with a date today. Is talking to his father again. Nako po. I think he's talking to himself in front of a mirror. Ayon po yan kay Chan States. The father of crooks is talking. Sabi po ni Cryptagen. Ayan. April Fool's Day pa ba? Galing. Reverse psychology is your key. Totoo. Parang wala talaga. Sabi po ni Jess, set aside politics and let's save our country first. Togetherness. We can make it for the good of our generations to come. Ayan na. Are you talking to your shadow? Ayon po kay Shen. Grabe no, parang sinasabi nila na, Mr. President, sinungaling ka. Diba? Parang yun ang dating diba? So yan mga kababayan, ano po ang inyong komento patungkol dyan? Just comment down below at eto na nga. Pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Breaking news mga kababayan. So yan mga kababayan, diretso na po natin dito sa may balita, no? Teka lang. Dito natin simulan. Pasok. May plano raw ngayon na ibalik si Congresswoman at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker. Ang umano'y motibo ng kudeta, isalba sa impeachment si VP Sara. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Umuugong na naman ang usapin ng kudeta sa Kamara at paraan di umano ito para mailigtas si VP Sara sa impeachment. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Billionaire News Channel, nabuko ang pag-uusap ni na dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Matatanda ang taong 2018 nang magkaroon din ng tensyon sa Kamara. Bago kasi magsimula ang sona ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagbotohan ng mga mambabatas na patalsikin si Noy Speaker Pantaleon Alvarez. Si Arroyo ang pumalit at malakas ang ugong noon na si VP Sara na Noy Davao City Mayor ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Alvarez. 2022 naman nang manalo ang unity team ay pumorma umano si GMA na muling maging speaker. Pero si Martin Romualdez ang nakakuha ng basbas ng palasyo. Ayon sa aming source, itinutulak muli ni Duterte si Arroyo bilang speaker. Kaya lang, 160 votes ang kailangan para mapatalsik ang kasalukuyang speaker na si Bogie D. At hindi para umabot sa 30 ang nagpahayag ng suporta sa umano'y balak na kudeta. Kita ninyo yung mga balibalita? Actually, sabi ng nakapapanood ko ito sa bilyonaryo nagsimula. Alam naman natin ang karakas ng bilyonaryo Hindi siya Pero alam mo, pag may matinding gustong ipalabas, laging sa bilyonaryo nagsisimula. Hindi nyo napapansin? Parang sila lagi ang nagpapaputok ng balita. Kasi duda ako sa mga ganyan yung may mga nagpapaputok ng balita. Kung may nagpapaputok ng balita, may pumupondo. Hindi ko alam kung ito ay ganon.
Pero basta ang sigurado ko, may nagpapaputok lagi ng balita. At lagi, kadalasan, nagsisimula sa Bilyonaryo News Channel. Hindi ko alam kung sila ba ay pinopondohan ng someone. Hindi natin alam. Pero ang sigurado akong balita ay ang kanilang packaging dito sa balita na ito. Gusto kasi ni VP Sara Duterte na matigil ang impeachment. Okay? Yan ang kanilang parang bagang bentahe. Para bagang sinasabi nila, ay ginagawa o desperado na si VP Sara Duterte na itigil ang impeachment to the point yung kanyang desperation ay palitan ang leadership ng Congress. Parang ganun ang sinasabi nitong balita na to. Pero may pansinin ninyo ha, panoorin natin. Sa mensahe ni Caloocan City Representative Egay Risa sa BNC, duda siya na magtatagumpay ang leadership shake-up dahil hawak umano ng kasalukuyang liderato ang biyaya. Yan. O dyan pa lang. Una, tama yung kanyang punto. Hindi, mahirap. Kasi iba yung dati. Bakit sinasabi nung iba? Bakit tong panahon ni Pangulong Duterte napalitan yung speaker? Remember, anak pa rin si VP Sara Duterte noon. So may power siya noon. Ibig sabihin, talagang kakayanin niya. This time, walang pera. Alam naman po natin. Alam po natin na mukhang pera ang mga congressman. Whether you like it, you deny it, or not, bahala kayo pero sigurado tayo dyan. Pera-pera ang mga congressman. Pag wala kang pera, hindi aandar ang mga panukala dyan, mga proposal dyan, walang galawan dyan pag wala kang pera. Mukhang pera ang mga congressman. Sabi naman ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez na tila umabogado kay VP Sara noong huling impeachment hearing, wala raw siyang naririnig tungkol dito. Pero para kay Kita niya mga yan ha. Ito mga to hindi kakampi ni VP Sara Duterte. Pero una, si Irise malabo. Ito naman, hindi rin to kakampi. Although sabi nung iba, nagbago na daw ito. Still, wala din siya naririnig. Di ba? Deputy Minority Leader Antonio Ito, imposible. Imposibleng kakampi ito. Alam na natin ang karakas nito kung saan galing itong bundok. Di ba? Alam na natin yan. hindi na bago ang usapin ng kudita. Wala naman ngayon. Ang linaw, wala naman ngayon. Ito yung mga mahilig mag-imbento eh. Ito yung mahilig magpalabas ng kung ano-anong balita eh. Pero ngayon, wala naman. Di ba? Wala naman. Parang, saan galing yan? Previously, meron ganyan, di ba? And openly, yung may isang party from the majority na nagpapahiwatig ng gano'n. Pero I think that was settled yung release ng DBM, yung budget para sa mga projects ng mga congressman. At kung may kudita man, Kung pagpapalit man ng speaker, as a rule, sino man ang maging speaker, ibig sabihin yung numero ng mayorya, generally ay yung may basbas ng presidente. Yan. Ngayon, kung papalitan ng speaker nang walang basbas ng presidente, pinapakita lang nito na lame duck na talaga. Hindi, which is totoo naman eh. May basbas talaga ng presidente. Imposible talaga eh. Noon kasi, kaya napalitan through Gloria Macapagal Arroyo, dahil nandun si VP Sara Duterte. Alam naman natin, anak siya ni Pangulong Duterte, talagang susunod sa kanya eh. Di ba? Ganon kapangyarihan si VP Sara noon, matikas si VP Sara noon eh. Ngayon, walang-wala siyang kapangyarihan. So, napaka-imposible nito. Etong balita na ito, halatang may pinapahiwatig na iba. Para bagang sinasabing desperation ni VP Sara Duterte ito. Ang nakaupo sa Malacanang. hinihingi ng BNC ang panig ng kampo ni Speaker D pero wala pa itong sagot sa ngayon. Kung sakaling mapatatalsik ang kasalukuyang House Speaker, base sa konstitusyon, walang kakayahan ng bagong Speaker na pahintuin ang mga nakabimbing impeachment complaints. Isa pa yan. Paano mo walang kakayahan daw ang Speaker na pahintuin ng impeachment. So paano ang motibo na yun? Pero So ibig sabihin lang mga kabayan, ang balitang ito ay walang basihan, no? Saan kaya nakuha ito ng Billionaire News channel, no? Yung kanilang source, di ba? Kung sino yung source nila niyan. Kasi parang nagpapakalat po sila ng fake news pag ganyan, mga kabayan. Di ba? Hindi ba dapat umaksyon na ang Malacanang? Kasi may nagpapakalat po ng fake news, wala naman pala. Di ba? Pero pag mga vloggers lang yan, mga kababayan, talagang bibirahin po yan ni Auntie Claire, no? Bibirahin yan ni Auntie Claire pag mga vloggers. Ito kasi, mga mainstream media, mga karibin natin no? At mukhang kapanig pa nila.
Diba? Na nito. Paano? Paano niya ma-impluwensyahan? So kahit ilagay si Gloria Macapagal Arroyo dyan, nakakampi ni VP Sara Duterte, halimbawa lang, hindi naman kayang impluwensya ni Gloria yung mga congressman na, oy, huwag niyo impeach si VP Sara, kailangan mo ng ganire. Money talks sa Congress. Money talks. Hindi yan madidiktahan lang. Money talks. Pero isa pang maaaring maka-impluwensya sa kanila ay yung announcement ni VP Sara Duterte na tatakbo siyang Pangulo. Yun. So, it has nothing to do with the speakership. Naintindihan natin? Kasi even if mapalitan ng speaker, kung walang pera yung speaker, na, again, saan ba nanggagaling ang pera? Sa executive. So, napakalabo nung eksena. Sa tingin ko lang ito napakalabo. So yun mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dyan? Talagang napakalabo niyan at kung saan man yang galing, dapat pong malaman ng taong bayan kung sino pong nagpapakalat niyan. Well, anyway, galing po yan sa Billionaire News Channel mga kababayan. No? O yan mga karibin natin, don't forget to like the video. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.